Determinado ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na maipamahagi ang tunay na pananampalataya sa mas maraming tao, tulad ng mga kabilang sa mga kapisanang Kadiwa at Binhi sa lokal ng Lipas City, distrito ng Batangas North na nakilala ng INC News Team. Si kapatid na Ara Alejandro para sa mga karagdagang detalye. In this world that we live in, there's a lot of judgmental people. There's a lot of stuff on social media saying that, oh, you should fit in with these people. You should change yourself to fit in what they want. Nakalulungkot isipin, ganito na ang sitwasyon sa panahon ngayon. Sa mundo ng social media na pinagkakaabalahan ng mga kabataan, iba't ibang ideolohiya, kultura at kaugalian ang maaaring makaimpluwensya, mabuti man o masama. Sa pagtungo ng INC News Team sa Lipas City, Batangas, nakilala namin si Trisha at Jairine, mga kabataang Gen Z. Mga karaniwang estudyante tulad ng marami, gumagamit din sila ng social media. Kaya nang makausap namin sila, hindi namin akalain na sa maraming skills na maaari nilang pag-aralan, ang sign language ang pinagsikapan nilang matutuhan. Nung ako po ay bata po, ay meron po kung naaalala pa po dati na nakapag-sign po ako ng awit na yung awit pong yun is trumpet song na INC original music. Tapos po nito po kung grade 1, nag-aaral po kami ng alphabet. Tapos po nung tatay ko po ay natuto naman po na mag-sign language. Nung dumating po ang pandemic, nakita ko lang po ang tatay ko sa isang corner na sabi ko, anong ginagawa ng tatay ko? Bakit siya nagsasign po ng kung ano-ano? Tapos na-interest po ako. So, trinay ko pong sign ng kahit few words lang po. There was this sign language activity po where it was required for us to make a video and film ourselves singing while doing sign language, and that song was Nananalig. So ever since a young age po, I was very interested in sign language. Isang bagay pa ang nakapukaw ng aming atensyon nang sabihin nila na wala silang mahal sa buhay na deaf, na dapat sana'y isa sa mga dahilan kaya nila pinag-aralan ang sign language. Got inspired po by the people I see doing the interpretation on the live streaming po of Kapatid Eduardo V. Manalo. I got interested po in the person doing the sign language and I said, I want to learn that too. I saw people communicating with deaf people and I said, oh, that looks so fun. It looks so friendly because the deaf, they kept smiling the whole time when they were talking to the hearing person po. So I want to learn sign language because I want to communicate more with more people and spread my knowledge. Meron po sa aking ministro na lumapit na, Ate Trish, pwede ka po bang ma-seminar? Sabi ko po, sige po. Sabi ko po ganyan. Meron po kami online meeting noon na patuloy po yung ginagawa ko sa pag-online hanggang sa nagkaroon na po ako ng interest lalo pa po sa pagsa-sign language. Sa pag-aaral ni na kapatid na Trisha at kapatid na Jairine ng sign language, tulad ng pag-aaral ng iba't ibang lengguwahe, marami silang kailangan matutuhan at isaalang-alang, kabilang na ang pag-unawa at pagmamalasakit sa mga deaf. Ang kanilang mga pagpupursige ay nagpakita ng kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kanilang kapwa, maging sa mga differently abled. After ko po matapos ng seminar po yun, after ko din po makapagtapos ng senior high, pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko po dun sa CPSLI na Certified Program Sign Language Interpreter po. Hanggang sa natapos ko po yung level 1, tinuloy ko po na level 2, hanggang makagraduate po ako ng level 3. If I see anyone outside and they look lonely, I try to approach them po as much as I can and try and talk to them. Sa pagsamba po, iniisip ko po yung mga kapatid naming deaf na ano po yung mararamdaman nila sa araw ng pagsamba kung mali po yung nasasign po namin. That time po din ay nung tinuturuan po kami nung ministro na sa mga ensayo po namin, talaga pong gumigisip po ako ng madaling araw para po makapag-aral ng mga awit. Naituloy ko naman na itaguyod ko po sa tulong at awa ng Ama po. Kasalukuyan, katuwang sila ng pamamahala ng iglesia sa mga pagsamba bilang mga lay interpreter. Bukod pa rito, tumutulong din sila sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Mostly po, I get to know them first. I ask them what's their religion. If you want, do you want to come with me and listen to the teachings of the Church of Christ? And then I give them the links po of our videos. But I don't force them. I was able to get more people inside the Church of Christ po by communicating with them po in sign language.
Kabilang ang dalawa sa mga nakiisa at nagsikap na mag-anyaya sa isinagawang evangelical mission sa distrito ng Batangas North na ang pangunahing panauhin ay ang mga kababayang differently abled. Tinipon ang mga panauhin sa gusaling sambahan ng lokal ng New Era Lipa. Bagamat nagmula pa sa malalayong lokal ang iba, subalit ipinakita ng mga kapatid ang kanilang pagsisikap na maisama ang kanilang mga kakilala at mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa iglesia. Sa pag-aaral ng mga kalooban ng Panginoon Diyos na pinangasiwaan ni kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ay nabigyan linaw sa mga panauhin ng dalisay na ebanghelyo na sinasampalatayanan ng mga kaanib. Naihatid sa mga panauhing differently abled through sign language interpretation ang mga katotohanang dapat nilang malaman upang magtamo ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghukom. Ako po ay masaya makinig salita ng Diyos. Marami po tao tumutulong para maintindihan yung salita ng Diyos. Kami po ay patuloy nagpapasalamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa pagmamahal niya po at na patuloy po niya pinagmamalasakit ang mga deaf or mga meron po pong mga ibang kapansanan ay sinisikap po nila na mahikayat. I feel grateful po that the church administration is trying its best to make more people listen to the Church of Christ in different ways po. Like they're using different opportunities to try and get more people inside the Church of Christ. Ang marubdob na hangarin ni na kapatid na Tricia at kapatid na Jairine na matuto ng sign language upang maipagmalasakit ang marami pang deaf at maiabot sa kanila ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia, ang isa sa mga nagpapakita na hindi kailangan na laging sumabay sa kung ano ang uso, kundi gamitin ang teknolohiya ng wasto at pawang mga aral ng Diyos lamang ang dapat maka-impluwensya sa atin para magawa ang siguradong makabubuti sa atin at maging sa kapwa natin. In this world that we live in, there's a lot of judgmental people. There's a lot of stuff on social media saying that, oh, you should fit in with these people. You should change yourself to fit in what they want. You cannot please everyone. But that is not our focus. We strive to live righteously and serve diligently, not to gain approval of others, but to please and glorify our Lord God. And I am more happy now po. Mula po rito sa Lipa City, Batangas, ako po si kapatid na Ara Alejandro para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Pampanga East, hindi nahahadlangan ang kanilang kalagayan ang mga kapatid na persons with disabilities upang laging bigyang kasiyahan ng Panginoong Diyos, lalo na sa pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. May balitang hatid si kapatid na Jem Barzaga. Bilang head ng Persons with Disability Affairs Office sa bayan ng Apalit, hindi lingid kay kapatid na Arnold Soliman ang pagsubok na kinakailangang harapin ng isang person with disability. Kagaya ko po, bilang person with disability, bagamat bagay ka nga po, nako-consider na 70% na lang ang mobility ko. Ang kapasanan ko sa mata, hindi na nakakakita yan. May kulang po, parang kulang sa 100% talaga. Kulang na kulang po. Pagka naman naputulan ka ng paa, lalo kahit isa lang yan, mararamdaman po natin na may gusto man tayong abutin. Medyo napakahirap pong puntahan. At minsan nagiging sagabal din po sa ating araw-araw na activities. Kaya naman ginagampanan niyang mabuti ang kanyang posisyon upang makatulong sa mga kababayan niyang nangangailangan. Sa loob po ng aming opisina na tinatawag na Person with Disability Affairs Office, yan po ang nasasakupan ko ay mga person with disability sa buong bayan. Marami pong activities din kaming ginagawa sa loob po ng aming opisina na naming nasasakupan. Pinakapakay po namin ay matulungan lahat ng mga person with disability. Dahil karaniwan po ng mga person with disability ay halos wala po silang kakayahan. Dahil sa nagiging minsan, masasabi nating sagabal ang kanilang disability. Ibinahagi rin ni kapatid na Eduardo Mahasol ang hirap na kanyang nasasagupa bilang isang amputee. Ilang beses pa ako natutumba kasi di ko pa sanay yung saklay. Pero mga 4 na beses na natumba ako. Unang-una, ang pagbubuhat. Nakapila ako sa pilahan namin.
tumawag yung pasahero, maraming bitbit, di ko magawa-gawa. Kasi ang isakay ko lang na pasahero, yung walang karga. Nung ilang beses na siya nabagsak na hindi niya mabalance yung katawan niya na sa tungkod niya, hindi ko siya kayang saluin kasi ang laki niya. Oo, kaya diretso talagang bagsak. Umiyak na lang ako. Ang hirap na hindi ko siya kayang buhatin. Sa kabila nito, bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi sila pumapayag na mahadlangan sa kanilang pagsunod sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya naman sa isinagawang evangelical mission sa kanilang distrito, muli nilang pinatunayan ang kanilang pagsisikap na makapagbigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Dahil sa pag-ulan, maputik at may baha ang kailangang daanan ni kapatid na Eduardo kasama ng kanyang asawa, subalit hindi ito naging hadlang sa kanila para puntahan ang kanilang mga inanyayahang sumama sa evangelical mission. PWD ako. Pero nagawan pa rin ng paraan para makatupad sa utos ng mag-aanyaya. Gusto ko nga malaman din nila ang katotohanan sa loob ng iglesia. Ako nga, putulab pa ako, tumutupad pa. Kung sila to kompleto, mas kaya pa nila. Kailangan lang maging positibo sa lahat ng bagay. Sa Diyos tayo magtiwala. Kasi wala nang ibang lalapitan talaga kundi ang Panginoong Diyos. Ilan lamang sila sa maraming mga kapatid dito sa distrito ng Pampanga East na nakipagkaisa sa pamamahagi ng kanilang pananampalataya. Isinagawa ito sa gusaling sambahan ng lokal ng Apali. Nasaksihan mula sa lokal na ito sa pamamagitan ng live streaming ang pagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos na pinangasiwaan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Bilang pagtugon po natin sa kalooban ng Panginoon Diyos na dapat pagbalasakit ang lahat ng tao, ang pangunahing kinaanyayahan ngayon sa pamamahayag po na ito ay mga differently abled person. Lalo natin silang dapat bigyan ng panahon para makaunawa ng kalooban ng Diyos at sila man ay magtamo po ng kaligtasan. Ang pagsisikap na ito ng mga kapatid ay hindi nawalan ng kabuluhan. Lubos na pinakinabangan at ipinagpapasalamat ng mga naging panauhin nila ang pagkakataong makapakinig sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Hindi po sa sariling opinion nila. Yung pong tinuturo nila naggaling po sa Bible. Yun po yung mahalagang malaman na salita po ng Panginoon yung nanggagaling po sa Bible. Pangatlong beses ko na po itong nakadalaw sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Mahalaga po yung kasi po, kung hindi susundin yun, nakakadagdag ng kasalanan. Para po alam po natin yung tama kung ginagawa or mali po, nakikinig rin po sa salita po ng Diyos. Yun po yung word ni God eh. Ang sabi po kasi nila, huwag pong dadagdagan at huwag din po siyang babawasan. And kapag kunyari po, nagdagan po yun, mali na po yun. And based po sa mga sinabi po kanina is, yung po talaga yung mga nakasulat po sa Bible po talaga. Tutuloy ko po. And gusto ko rin po kasi talaga, lalo na po yung mga feelings po pag nasa loob po, iba po talaga yung feeling kapag nasa loob po ng Iglesia ni Cristo. Para naman sa mga kapatid na nakipagkaisa, kinikilala nilang isang napakagandang pagkakataon ng ganitong aktibidad at sa ganitong mga pagtulong sa iba ay lalong tumitibay ang kanilang pananampalataya. Lalo silang nagiging inspirado na ipagpatuloy ang kanilang mga paglilingkod. Layunin ko po ay may pagmalasakit na makapakinig at may balita sa kanila ang pananampalataya natin sa grupo ni Iglesia. Maunawaan nila ang aral, nais ko rin po silang makasama sa tunay na paglilingkod. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat sa ating Panginoon Diyos dahil sa pagkasangkapan sa ating tagapamahalang pangkalahatan, gayon din ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan na magkaroon ng ganitong gawain na ito naman ay napakahalaga sa ating buhay at lalo po kung nagagalak at ipinagpapasalamat dahil napili po ang mga person with disabilities magiging mga panawin namin sa ganitong pamamahayag. Masampalataya po ako na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Apalit, Pampanga, ako po si kapatid na Jan Barzaga para sa Iglesia ni Cristo News Network.